I'm going to discuss about hypertension. So, hypertension. Hypertension is commonly known as high blood pressure. It is a prevalent health condition affecting millions worldwide. It is characterized by persistently elevated blood pressure, putting undue strain on blood vessels and the heart, and the silent killer often goes undetected for years, leading to serious complications such as heart attack, strokes, kidney failure. Understanding these causes, risk, and management strategies of hypertension is crucial for maintaining overall health and well-being. So, mga to siya ang hypertension is commonly called as high blood pressure. Mga na siya kanang crucial sa ato ang health karon na days because it is called a silent killer. Nga once na nakain anak kanang dili ka dapat nga magpaisi-isi ra because kanang wa ka hibaw nga kanang anak ra ta matay. So now we're going to tackle about the factors affecting hypertension. Every disease naman siya sa maka-factors na maka-trigger na siya nga na siya yung nga disease. So first is the lifestyle factors or the unhealthy diet, kanang sobrang sa pagkaon, murag kanang wakay plano sa pagkaon, wakay kanang sakto na diet sa pagkaon, physical inactivity, kanang dili ka mag-exercise, then obesity. Because of that unhealthy diet and that physical inactivity, it can lead to obesity. Kanang tambo ka. In excessive alcohol, of course, makatrigger na siya sa inyong health. And then, consumption, alcohol consumption, tobacco use, stress, sleep apnea, ni kanang wala kay tarong patog. Makatrigger po na siya. Then, genetic factors, genetics or hereditary factors, diabetes, kidney disease, hormonal conditions, and certain medication. Ito na makatrigger kay kung halimbawa na kay kanang ipang-inom ng mga tambal, makatrigger po na siya. And then age sa imong edad, pamidaron, most commonly is kanang mga tigwang na siya, mo na siya kanang kuan sa hypertension. Pero kanang because kanang sa atong lifestyle karon, naa may mga dagmay nga bata nga siya nga high blood na. And then sex, most commonly kanang ang mga high blood ron, mga high blood ron is mga laki. At the age of 45 kana mga laki kanang noon sila nga dali silang high blood. Then ang mga baji is above 60 na siya prone sa hypertension. And then the signs and symptoms. So of course, kanang we're going to tackle the signs and symptoms kay wala kay baw kung unsa ato ang pamati, unsa na siya, unsa na siya iyang symptoms nga unsa nga sakit na siya. So first is headache, kanang sakit imong ulo. A persistent headache, especially in the back of the head, could be a sign. Ari likod sa tangkugo kanang maglabad imong ulo din magsakit imong tangkugo, sign na siya sa high blood pressure. And then nosebleed, kanang subuhon ka. Frequent nosebleed, particularly without any apparent cause, might suggest high blood pressure. Kanang sungkon raw bitaw ka nga wa kay baw unsay kanang kalit ka sungko. Another is dizziness and lightheadedness, kanang nalipong ka, kanang gaan pamati sa imong ulo. Mo na say feeling dizzy, especially when standing up, could be a symptom sa mukalit ka kalipong. And then vision changes, kanang imong pananaw murag hanap, blurred vision or seeing spots could indicate high blood pressure affecting the blood vessels in the eyes. And then the fatigue, feeling tired and lacking energy despite getting enough sleep is a possible sign. Kanang kapuyon ka nga bisan pag sakto ka katuog, kapuy ka pag lawas, sign na pud na siya. Another is shortness of breath, kanang maghangak ka or kuwang ay pas kasi imong ginhawa. Another is chest pain, kanang imong dughan, magsakit imong dughan. Because of kanang maghangak ka, then imong chest pagsakit na po. It's a serious sign, especially if accompanied by other symptoms like dizziness or sweating. Kanang serious na siya kung halimbawa ka na maglisod ka ginhawa, then maglabad imong ulo, then panington ka, mo na siya signs na siya nga naana jud kay high blood pressure. Kanang
Another is laboratory test. Kung saan mo pagkahibaw nga naa kay high blood. So, mao na siya na ay mga laboratory test nga gigamit. An example of this is urinalysis kanang kuan mong ihi. Makita ko na siya kung kanang taas imong kuan adugo. Ihi man na siya pero na part ana nga habukan sa dugo nga na siya makita mo taas imong ihi. Then electrolytes, the sodium and potassium ang imuhang kanang ang sa tuang pagkaon bitaw sa tong sa parat nga pagkaon ana nato na makuha. Fasting and glucose sa atong ikaon na siya, then calcium o lipid profile. Mo na siya mga laboratory nga atong paghimuon para makahibaw ka kung high blood na ka. Another is the prevention. Kaya nakahibaw na high blood na ka, then nakahibaw na ka sa mga symptoms, we're going to tackle the prevention para po dili ka maka-acquire o high blood pressure. Then, first is healthy diet. Adapting a balanced diet na low sodium, tanong dapat imuhang asin, imuhang pag-consume sa salt, dili siya taas, kaya mo na siya, isa ka, cause po na siya nga high blood ka. As also is trans fat ka nang dapat dili ka mo consume na nga nga mga pagkaon. The cholesterol is social because trans fat ka na siya mga bad cholesterol. Focus on fruits, vegetables, whole grains, and lean meat. Nga ang lean meat is good, ana na siya ipakwa ni waste protein. Sa breast, sa chicken, ana siya more on protein na siya. Then regular exercise. Aim for at least 150 minutes of moderate intensity aerobic activity or 75 minutes of vigorous intensity activity for 1 week. Dapat natay plan nga dapat 150 minutes ang imuhang ma-consume o moderate intensity ra imuhang mga exercise. And then og kanang vigorous na siya, kanang murag lisod na kayo siya, mga 75 minutes lang a week. Dili pud siya dapat imuhang everyday kay na maloyan kung kaana, dili na po murag mabulong na po na malawas. Another is weight management. Weight management is maintaining a healthy weight, reduces strain on the heart and blood vessels. Dapat ma-maintain imuhang weight kanang imong timbang, dapat dili ka dako sa ang imong timbang is not more than sa imong age. Sa ikay mao na siya sa ato ang kuan sa PE bitaw natay BMI body mass index mo na siya nag-measure sa atong sa tambok na to kung saan na ta normal ba ta or hyper ba ta. Then another is stress reduction. Chronic stress on contribution to hypertension kanang mga sobrahan ka stress kanang dili na because of stress din natapagalan matug wang nakagtug kanang maka-trigger na siya. Dapat maghinihili ka kanang dili lang po na ito maligayan ang stress pero dapat na kung saan mo pag-balance ang imong stress na kay way of diverting your stress in a good way. Another is limit alcohol intake. Sa mga laki, mga sila prone ang mga laki is kanang kusog ito silang consume alcohol. Ang na siya dapat dili na alcohol is na-need na sa atong body pero dili na siya dapat daghanon kay more is bad. No, so dili na to daghanon og consume sa alcohol. And then quit smoking. Another is quit smoking mo quit na ka means dili na ka mag-smoke kay smoking damage blood vessels and increases the risk of cardiovascular disease. Because of smoking daghanag mga masakit sa lungs. Mao po na siya another kanang cause of lung cancer is smoking. Another is management. Kung saan mo pag-manage ang hypertension. So, same as prevention, kung saan mo manage. Another is medication. If you have high blood pressure, dili na mo dapat niyang ibaliwala because kanang makatrigger na sa that's cause of death mo with hypertension. And then, we're going to, kung saan pag-manage is, one is medication. Dapat, kung na sakit, you will seek a doctor para mahatagan ko of right medication. Another is lifestyle modification. Because of ganang sa imong the way of how you going to sa imong lifestyle, sa imong kinabuhi, dapat imong i-change siya. Halimbawa,
kanang dili ka kaayo magbihok. So because of kanang naa na kay mga nga na ipamati dapat magbihok na ka exercise, dili na ka kaayo sa imong mga halimbawa sa imong pangkaon, dili na ka kaayo sa mga fats, dili kayo mga asin-asin. Then another is regular monitoring, because kanana kay halimbawa na naka high blood na nakay taas na imong BP, dapat i-monitor na nimo ang imong BP kay dili man nimo kay di man nimo mahibaw-an kung unsa ka kurasa mataas imong BP. So because atong i-isud sa atong utok nga silent killer ng hypertension. Kung dili na nimo mabantayan, kung dili na madabantayan na nimo pero wa nimo gi-monitor imong dugo, na mo na i-cause a death na siya. Then another is home blood pressure monitoring. Dili naman po siguro kaayo no naman siguro po nato karon nga naantay mga automatic na kuan BP. Kay pwede ra man ato ang mga close friends, atong mga family rin kuha na tong blood pressure kung mag-monitor ka. Kay dapat i-monitor na imong dugo kay halimbawa og nalaki maintenance naaman siya na siya time nga sa immune nimo, dapat dili siya mulakas kung ito siya makakalitan. Another alliance with treatment. Halimbawa kung naanakay ka ng murag po po na sila sa medication type. Kung halimbawa naakay ka ng tambal, dapat imuha siyang immune, imuha na halimbawa naanakay ka ng maintenance, dapat kung naanakay maintenance, imo dyan ang i-maintain. Dili kay kung anak ra ka mo inom kung kay dom o mo na siya cause ng murag ang dugo, di na siya jud balance kay makainom ka karon sunod na po di hantod makalimtan na nimo mana siya dapat imuha siya i-comply ang unsa yung giingon sa doktor na treatment nimo para sa anak nga stage sa high blood. Another is treatment. Unsa ang pag-treat ang high blood pressure? Ang treatment is more on kanang murag connected ra po na siya sa management of sa kanang prevention. Treatment for hypertension ng high blood pressure involves a combination of lifestyle modification and medication. The goal is to lower blood pressure or to safe level and prevent damage to vital organs like the heart, brain, and kidney. So ang treatment isa is lifestyle modification. Maura gihapon dapat imuhang change imuhang lifestyle. The way you kanang imuhang panginabuhi i-change na nimo because kay tungod ana naka-acquire ka ana nga sakit. So imuha jang usbon para og naa ko kay kanang gusto ko kang mabuhi pagtaas. So imuha siyang i-balance imuhang lifestyle. Another is medication. Kung naa kay nga sakit, dapat magkonsulta ka sa doktor para mahatagan ka og kanang mga tambal. Halimbawa, for medication is diuretics, the water pill, beta blockers, kanang mga example anak niya is katong metoprolol, mga na siya mga beta blockers para na siya sa imuhang dugo na pangtambala sa dugo para dili yung pressure niya. Another is monitoring and follow up, or as I said, follow up or regular blood pressure para kadin mo follow up kay para ma-check nimo kung may taas na pud imong dugo, then makonsulta nimo mapakonsulta ka sa doktor kung unsay angay nga buhaton kay naay time ana nga kanang wa ra ka kaybaw nga kanang na high blood naman dai ka. So dapat imo follow up ka sa on kay sometimes kanang heredity pud na siya nga naara sa imong family mahihirit na nimo kay because dili man pud kanang way kuan nga na mo sa family may blood na ka. Matrigger na siya sa imong lifestyle sa unsaon nimo pagkuan imong paghimo sa imong kuan adlaw mo pinokay. So that's the end of my discussion. I hope you have gained knowledge. Salamat sa pagpaminaw. Good evening.